tumatagal ay mas nagiging advanced pa lalo ang teknolohiya ngayon pagdating sa mga pangunahing gamit at lalo na din sa mga transportasyon. Ang paglabas ng bagong modelo na naman ng Yamaha, isang motorsiklong scooter na posibleng makasama sa pagpipilian nating motorsiklo sa susunod na taon. Kung ikaw ay nagpaplano pa lamang kumuha o magkaroon ng isang bagong motorsiklo, ay mas maiging malaman mo rin ito. Ang bagong Yamaha X-Force 155, isang na-upgrade na features at specs sa motor na ito ang alamin natin at ano nga ba ang magiging advantage at disadvantage nito kasama ng kabuang presyo at siguradong isa rin ito sa magugustuhan ninyo mga kaibigan dahil sa maraming bagong features na meron na sa motorsiklong ito. Pero bago yan syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kapatid kung pwede ay pakihit ang subscribe at notification bell icon para lagi kang updated sa ating motorcycle news and reviews. Huwag din kalimutan na mag-follow sa ating Facebook page. Inilabas ang bagong modelo ng Yamaha X-Force 155 sa Japanese market kamakailan lang. Ang pagsigol ng makabagong henerasyon ng isang motorsiklo na kung saan ay ipinapakilala na may makabagong youthful design na kalakip ay makabagong features na para sa mga kabataan ngayon. Ang Yamaha X-Force 155 2023 model. Ang pagkakaroon ng mga agresibong disenyo at estilo ng kanyang front face na may daytime running light na makikita sa center position at dagdagan pa yan ng naka-vertical signal lamps na sa ibaba naman nakalagay. Sinamahan ng napakaangas na headlight at smooth type windscreen protector nito na mas nagpaangas palalo sa external design at overall features. At ang pagiging convenient naman nito ay hindi rin nawawala sa pagkakaroon naman ng flat footboard o gulay board na tinatawag. Unlike kasi sa ibang unit ng Yamaha, tulad na lamang ng Yamaha Aerox, Yamaha NMAX na may central spine na lagayan ng gasolina. So, ang kagandahan naman ng motorsiklong ito ay magkakaroon ka pa ng space na pwedeng paglagyan ng mga gamit o bagay na hindi nakasya sa kanyang compartment storage. At samahan pa yan ng comfortable seats platform na may makapal na foam na parang nakaka-relax namang tingnan. At ang rear portion naman nito makikita ang compact LED na tail light nito na may pagka-modern looks na at sa pamamagitan nito ay lumalabas ang pagiging premium at pagiging elegante ng motorsiklong ito. Naka-halogen bulb naman ang iba pang mga ilaw nito kagaya ng sa headlight, daytime running light, position light at turn signal lights. In terms naman sa mga features pa na meron sa motorsiklong ito, ang instrument cluster ng motorsiklong ito ay naka-LCD display. Ang kagandahan naman nito ay may kasama na itong Bluetooth connectivity na kung saan ay pwede mong i-connecta ang cellphone mo dito. Lalo na kapag ikaw ay nagda-drive at may inaasahan kang importanteng tawag or text message, ay mas mabilis mo makikita ang notification sa screen ng instrument cluster nito kapag may na-receive na call or text ang cellphone mo. Kaya mas magiging kampante ka na wala kang mamimiss na mahalagang bagay o mensahe mula sa cellphone mo. Meron din itong Way Connect system ng Yamaha. Ang sistemang ito na kung saan ay mamonitor mo ang maintenance recommendation mula sa motorsiklong ito at ibang aktibidad maging kanyang last parking location. Bago lang din ito na sistema ng Yamaha na kung saan nagagamit na rin sa ibang modelo nito. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong USB port charging system na po pwede na rin mag-charge ng cellphone habang ikaw ay nagda-drive. Karagdagang convenient din naman dahil kapag alam mong lowbat ka na ay hindi mo na kailangan pang mag-stop over sa mga charging station dahil makakapag-charge ka na rin dito mismo sa motorsiklo. At syempre, kung napaka-convenient ito ay hindi naman nawawala ang pagiging safety naman ng motorsiklong ito. Dahil pagdating sa kanyang mga safety features ay siguradong mapabibilib ka rin. Ang pagkakaroon ng advantage sa safety features din kasi ang hinahanap ng marami, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang sa pagmamaneho ng motorsiklo. Ang pagkakaroon nito ng naka-dual channel ABS sensor, ang isa rin sa ipinagmamalaki ng motorsiklong ito na kung saan ay mas magiging confident ka na rin kung mapatakbo mo man ng napakabilis at bigla mong napindot ang brake lever nito, ay safe na makakapag-brake nang hindi ka tumatalsik o ma-out of balance. At hindi lang yun, isa pang karagdagang sa safety features nito ay ang traction control system naman. Tama po kayo nang naririnig. Ang motorsiklong ito ay equipped na din sa makabagong safety features na ito na kung saan ay magagamit mo naman sa mga kurbadang kalsada, madudulas at matubig na lugar o kaya naman sa malulubak. Dahil sa pamamagitan nito ay may iwasan ang pagkadulas o pagkasemplang dahil binabalansin nito ang ikot ng dalawang gulong sa harap at sa likod. Kaya mas magiging panatag ka pa habang ikaw ay naglulong ride.
At speaking sa long ride mga kaibigan, ay talagang mapapakinabangan mo rin dahil ang motorsiklong ito pagdating sa kanyang makina ay powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, naka 4-stroke with single overhead cam, at naka 4 valves na rin ang buong makina nito na mas tumatagal naman sa napakahabang biyahe dahil ang cooling system nito ay naka liquid cooled type na. At syempre, hindi pa rin mawawala ang Blue Core technology at ang VVA o Variable Valve Actuation na kung saan ay pinapaganda pa lalo ang takbo ng makina at mas pinapatipid na rin ang pagkonsumo sa gas. Ang makina ng motorsiklong ito ay dinagdagan na rin ng isa pang feature na ECG o Smart Motor Generator na ang ibig sabihin ay mas tahimik at smooth na ang andar ng makina nito na hindi na rin maingay ang ubong at isa pa sa kagandahan ng scooter na ito ay hindi na rin ito mausok kaya eco-friendly na rin talaga. Naka-CVT transmission with variable speed at may full tank capacity na 6.1 liters na hindi ka na rin bibitingin kahit ibiyahe naman ito ng hanggang 6 na oras na walang hintuan dahil naka-full injected type ang fuel system ay may katipiran na rin naman ang fuel consumption. Naitala na umabot sa 40.9 km per liter. Mas matipid ito kung tutuusin sa Yamaha NMAX at mas malaki naman ang tangke sa Yamaha Aerox kaya talagang panalo ang motorsiklong ito. Pagdating naman sa engine performance, dito din talaga natin masusukat ang lakas o ang power output level ng motorsiklong ito sa pagkakaroon naman ng maximum power of 15 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman, ito ay 410 Nm sa kada 6,500 RPM. Malakas-lakas na rin naman ang ganong klaseng arangkada ng makina. Yun nga lang pagdating sa top speed o buong bilis na inilabas na ng motorsiklong ito. Batay na rin sa ilang pagsusuri at test drive na ginawa ng Yamaha, ito ay umaabot sa bilis na 120 km per hour o halos kapantay lang din ng bilis ng Yamaha Aerox. Para naman sa ilang specs na meron pa sa motorsiklong ito pagdating sa kanyang chassis and suspensions, ang front suspensions nito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with dual shock absorber. Hindi pa man natin nagagamit ang motorsiklong ito, pero sa tingin ko, base na rin sa experience sa paggamit ng ilang motorsiklo ng Yamaha, tulad na lamang ng Aerox at NMAX, ay mukhang maganda na rin naman ang shock response o laro ng suspensions nito. Kung madadaan mo man sa malulubak mahahams, sa tingin ko ay hindi na rin naman ganun katagtag at syempre dahil nga sa Yamaha brand ito, ay makasisiguro ka na rin naman sa pagiging matatag, dekalidad, maaasahan ang suspensions ng motorsiklong ito. Ang mga gulong nito ay may sukat sa front na 120/70R13, habang ang rear tire size naman nito ay 130/70R13. Naka-alloy wheel at naka-tubeless na ang mga gulong. Pagdating naman sa braking system nito, ang front brake nito ay naka-hydraulic single disc brake with piston caliper brake na may ABS sensor at ang rear brake naman nito ay naka-hydraulic single disc brake na rin with piston caliper brake na may kasama na ring anti-lock braking system. Ang ilan pa sa mga features na meron sa motorsiklong ito tulad na lamang ng idling stop system, passing light switch, side stand engine cut-off switch at engine check warning. Malawak na rin ang underseat compartment storage na may capacity naman na 23.4 liters na kasyang-kasya naman dito ang full face helmet at meron na rin itong retractable hook na kasama na po pwede mong pagsabitan ng ilang bagay. Mayroon na rin itong bulsa sa may console panel at hindi ka na rin mahihirapan kapag ikaw ay magpapagasolina dahil nasa labas na lang din ang fuel access nito o lagayan ng gasolina na mas advisable naman ito kung gagamitin mo pang deliver dahil hindi mo na kailangan pang bumaba ng motorsiklo at tanggalin kung sakali mang may karga-karga sa likuran dahil nasa harapan na mismo ang lagayan ng gasolina nito. Para naman sa dimensions and capacity, ang buong haba ng motorsiklong ito ay nasa 1,895 mm. May kabuang lapad ito na 760 mm at may kabuang taas naman na 1,120 mm. Ang ground clearance nito ay 125 mm na may wheelbase size na 1,340 mm. May kabuang taas naman ang upuan nito na umaabot sa 815 mm. Medyo may kataasan, kaya siguro ang tansya ko dito ay kakayanin itong abutin ng hanggang sa 5'3 pataas. So challenging na lang siguro kapag hindi umabot ang height mo dito. Ang buong timbang ng motorsiklong ito ay nasa 130 kilograms. May kabigatan din talaga compare sa other motorcycle scooters. At
Kung ang presyo naman ang pagbabasehan ay mukhang alam ko na ang magiging reaksyon dito ng karamihan dahil ang kabuang presyo nito sa ibang bansa ay nasa 2,930 US dollar na kung i-convert naman natin sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 164,000 pesos. Yan ay estimated pa lamang at hindi pa yan ang totoong basihan. Available naman ito sa 4 na color variation. Ito ang Cold in White, Night Titanium Black, Sandstorm Green at Meteoric Gray. Sa totoo lang mga kamoto, ito ay inilabas pa lamang talaga sa bansang India, bansang Taiwan, at sa bansang Japan, at sana ay dadalhin na rin sa ibang bansa pa sa Asia. And hopefully, sana dalhin din talaga ito dito sa bansa, kasi sa tingin ko ay medyo nahuli at naungusan na ang Yamaha pagdating sa upgrade ng mga motorsiklo, kaya mas maganda rin sana kung dalhin talaga itong Yamaha X-Force 155 dito sa Pilipinas. So, wala pang malinaw na detalye o anumang details na nagmula sa Yamaha kung talagang dadalhin ito dito sa bansang Pilipinas. So, dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video. At kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na mag-subscribe sa aking channel para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.